Hello guys, so continue tayo, okay? So do's and don'ts naman tayo guys. So do's and don'ts sa shackle, okay guys? So si shackle makikita nyo dito sa aking picture on the background or sa baba nitong video na to is yan, X and check, okay? Pag ganyan po during lifting, especially gumagamit tayo ng wire rope, i-balance po natin, okay? Balik rin natin, okay? Kasi hindi po siya pwedeng ilagay si wire rope, okay, tsaka yung eye niya doon sa pin. Okay guys, doon sa pin hindi pwede. Kasi as per doon sa nabasa ko, wala doon yung strength of materials niya, okay? Nandun po sa bow mismo. So no pulling at an angle. Load should be positioned at the center of the bow, okay? Bow body set in a straight direction. Okay guys, ngayon, sir, kasi minsan naglilip po kami ng diagonal. So, may kaukulan yan. May kaukulang equipment. May tamang equipment kung may angle po ang inyong ililip. So, pwede rin po kayong gumamit ng shackle na ganito kahit po meron siyang angle. Okay guys, pero pag straight lift po, kailangan wala pong bend o hindi po siya, wala po siyang angle. Okay, especially kung isang strand lang yung inyong ililip, okay? Do not pull in a way that allows the pin to unwind if the screw pin shackle is used. Okay guys, yun po yung mga hindi dapat gawin. Okay, number 2, no using of unknown pins. Pag hindi po para doon sa shackle yung pin na yun, wag po natin gagamitin. Kasi nga po, hindi para siya doon. Pwede po ba ninyong gamitin ang 220 sa 110 na bolts? Hindi po ba? Hindi po, di ba? So, kailangan yung pin na yun ay para doon sa shackle na yun. Do not use shackle with missing parts. Ano po yung missing parts na wa? So, of course, pag nakita nyo yung pin, wala. Di, paano nyo ililift? Yung sinasabi po niyang missing parts is yung pin ng shackle. Madalas po, okay, sa malalaking shackle, may pin po yan at merong extension po yung kanyang nut. Okay, so may pin po yan. Madalas may ginagamit din sa mga sasakyan. Bakal po yung pin na yon. Yun po ang nilalagay at nilalak po yung pin bago po ilip yung mga load, especially po yung mga bibigat. Pangatlo, no modification. Use the correct size of component. Ensure all connection fit properly and do not alter, repair, weld, or reshape the shackle using heat and bending. Okay guys, si shackle po ay off ko. Bakit po? Kasi sir, si shackle, di ba, dumaan din sa heating process. Opo, dumaan po siya kasi yung heating process po niya, yun po yung heat treatment po niya para mas tumibay yung bakal na ginamit. So ngayon, pagkatapos po ng heating process na yun, hindi na po siya pwedeng i-heat kasi po, pag ini-heat nyo po ulit siya para i-modify or ibalik sa dati niyang size, magbi-brittle na po, may stress na po yung metal. Yun ang tandaan nyo mga ka-safety. Okay guys, mga ka-safety, huwag pong i-heat. Pag nakita nyo po si supervisor na inutusan si workers na i-grind, i-heat, o kung ano man po yung i-modified niya, take it out. Don't remove or don't use that shackle or that lifting accessories. Okay guys, maraming salamat po at sana makatulong yung informasyon.